Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating AlfAram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Sari-sari po na mga paksa ang tinatalakay dito, na may kinalaman sa buhay ng tao, at sa kapaligiran, at mga pangyayari, sa paraan na madaling maunawaan at entertaining pa. Feel free to comment kung may napuna kayong mali, dahil open po kami sa mga corrections. Hindi objective ng channel na ito ang magparami ng members ng religious organization. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panunood sa AlfAram channel. Kung unang beses mo pa lang po na makapanood sa channel na ito ay paglilinaw lang po, ang AlfAram channel ay hindi isang relihiyon, at nagkataon lang na madalas ay religious contents ang nagagawa nating video sa kakulangan ng time and resources. At hindi po limitado sa mga paksa mula Biblia ang mga paksa dito. Pakiusap at pakisuyo po na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Narito ang isa na namang video bilang walang bayad at walang obligasyon na serbisyo publiko sa inyong lahat. Sana magustuhan po ninyo at maging kapaki-pakinabang sa inyo. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay kayong lahat, maligayang panunood at pakikinig. Madalas po natin mga kababayan marinig sa maraming believers at mga preachers, ang mga pananalitang, mamuhay dapat tayo ayon sa Espiritu. Ito ay dahil sa maraming talata sa kasulatan na mababasa natin, at ito ang nararapat na ipamuhay ng mga may pananampalataya. Tulad na lamang ng mga talatang ito, marahil ang mga talatang yan ang naging dahilan sa marami, upang tangkain at gumagawa ng sariling pamamaraan upang sabihin na sa kanya ang Espiritu, at tuloy sa iba ay merong pagmamataas o pagmamalaki na tila bang sila lang ang karapat-dapat sa paningin ng Elohim. Sa pakiramdam nila, sila na ang matuwid at tanging sila lamang ang binigyan ng pangunawa sa maraming bagay, dahilan para umasa na lang ang iba sa kanila kung ano ang sasabihin nito sa kanila. May kasama kaming pastor noon na may sinasabi tuwing siya'y magsasalita, ganito ang sinasabi. Sinabi sa akin ng Espiritu. Ipinapasabi ng Espiritu sa atin. Kinausap ako ng Espiritu. Sa ganoong estilo ng pananalita grabe ang respeto ko sa kanya. May takot din kaming makipag-usap sa kanya at marami kaming humanga sa kanya. Pero ang tanong, ano ba ang Espiritu? Paano ba ang pamumuhay ayon sa Espiritu? Magagawa kaya ito ng lahat ng mananampalataya? Ano ba ang ibig sabihin ng Espiritu? Ang isinalin sa English na spirit ay ang Hebrew word na ruach, na ang kahulugan ay wind. Isinalin naman ito sa Greek na pneuma, na ang kahulugan ay to blow. At isinalin sa Latin na spirare na ang kahulugan ay to breath. Dito nagmula ang English translation na spirit. Lumalabas na ang translation na spirit ay may kinalaman sa hininga o paghinga. Tingnan natin ang isang halimbawa sa Biblia na ginamit ang salitang hininga. Mababasa ito sa Genesis chapter 2, verse 7. Kung susuriin sa Hebrew roots ay nafak ang isinalin sa kahulugan na tablo, ang neshama ang isinalin na breath, at ang nephesh naman ang isinalin na soul. Ang hay naman ang isinalin na life o living. Ano yung inihinga o ibinuga sa ilong? Ito yung neshamet him o breath of life. Kaya ang tao ay naging nephesh haya o living being. Ang pagbuga ng hininga sa ilong ay waya napak na ang root word ay napak. Ito dapat ang katumbas ng Greek pneuma. Ang neshama naman ang katumbas ng Latin na spirare sa kahulugan na breath. Ang sabi nila ang spirit daw ang katumbas ng Hebrew word na ruach. Pero walang Hebrew word na ruach dito.
Nakita nyo na po mga kababayan ang kaibahan ng original language at translated word na spirit. Pero alam nyo po ba ang salitang espiritu sa kasulatan ay ginamit sa magkakaibang kahulugan? Pero bago yan ay unahin muna natin ang simpleng paliwanag na madalas sambitin ng maraming tao para mas madali natin mauunawaan ang mga talatang ipapakita natin. Halimbawa, pag sinasabi ng mundo, that's the spirit of Christmas. That's the spirit of bayanihan. Ano ang ibig sabihin ng spirit of Christmas? Ang ibig sabihin nila ng spirit dyan ay ang meaning o kahulugan na Christmas ang tinutukoy ng salitang spirit. Bakit nasabi na may spirit ang Christmas? Kasi tuwing Christmas ay masaya ang mga tao, nagbibigayan at nakikita ang pag-ibig sa bawat isa. Kaya't may mga nakakapagsabi kapag nakikita ang pagbibigayan at pag-ibig sa araw na yan ay sinasabi, that's the spirit of Christmas. Pero ang tinutukoy pala nila na spirit ay ang meaning o kahulugan ng Christmas. Ano naman ang spirit ng bayanihan? Ang tinutukoy naman na spirit ng bayanihan ay ang value o ang kahalagahan ng sama-samang pagtutulungan dahil mas malaki at madali ang nagagawa kung nagtutulungan. Tingnan natin kung paano ginagamit ang salitang spirit sa magkakaibang gamit nito. Tingnan natin mga kapatid kung papaano ginagamit ang salitang spirits o espiritu at Holy Spirit sa iba't ibang kahulugan nito. Simulan po natin sa aklat ng Genesis. Narito ang Genesis Kapitulo 1 Versikulo 2. Sa talatang yan ay mapapansin natin na espiritu mismo ng Elohim ang ginamit. Sa palagay natin ano kaya ang ibig sabihin ng salitang espiritu dyan? Ano ang nasa ibabaw ng tubig? Hindi ba hangin? Ito ang dahilan kung bakit ang spirit ay inihahalin tulad sa wind. Mauunawaan natin na ang espiritu na ginamit ay maaring kapangyarihan ang tinutukoy. Pero maaari din na ito ay presensya sa pagkakataon na ito. Tingnan naman natin sa Genesis Kapitulo 41 Versikulo 38. Ang talatang ito ay tungkol sa panahon ni Joseph noong siya ay nasa Egypt, at nagbigay ng kahulugan sa panaginip ng Faraon, tungkol sa darating na 7 taon ng kasaganaan at 7 taon din ng paghihirap. Kaya ang salitang espiritu dyan ay maaring karunungan o di kaya ay patnubay. Isang halimbawa din ang Exodo Kapitulo 31 Versikulo 3. Sa pagkakataong ito ay nandito mismo sa talata ang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng salitang espiritu, ito ay ang kakayahan, kahusayan at katalinuhan. Sa Levitico Kapitulo 20 Versikulo 6 ay ginamit ang salitang espiritista pero ibang Hebrew word yan at hindi ruwak. Ang tinutukoy talaga dito ay ang mga necromancer o nakikipag-usap sa mga patay. Ngayon naman ay tingin naman po tayo sa Renewed Covenant kung ano at paano ginamit ang salitang espiritu. Umpisahan natin sa Juan Kapitulo 6 Versikulo 63. Nakita niyo po mga kapatid ang espiritu dyan ay walang iba kundi ang salita na sinasabi ng Messiah na mula sa Ama. Walang iba kundi ang Tanakh o Torah. Sapagkat ang Torah ay ibinigay upang ang tao ay mabuhay at hindi mamatay. Ito ang espiritu ng Torah, ang magbigay buhay. Pero isang kakaibang spirit naman ang mababasa sa Mateo Kapitulo 4 Versikulo 1 na hindi malinaw sa talata kung ito ay masamang espiritu o mabuting espiritu. Ang malinaw ay ang espiritu na ito ang nagdala sa Messiah doon sa desyerto. Maaaring ang salitang espiritu dyan ay mga angels o spirit beings tulad ng binabanggit sa Mateo Kapitulo 4 Versikulo 11. Sa Mateo Kapitulo 1 Versikulo 20 naman ay nabanggit ng anghel kay Joseph kung saan mula ang ipinagbubuntis ni Mara. Mapapansin natin dito na may santo na ang espiritu, pero ang espiritu dyan ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Elohim. Masyado na po tayong hahaba at di na tayo matatapos sa napakaraming talata gamit ang salitang espiritu, na nagpapakita ng magkakaibang kahulugan. Ipinakita po natin ito upang mas lumawak pa ang kaalaman natin tungkol sa espiritu at kung ano ang ibig sabihin nito. Kailangan basahing maigi at pag-aralan ang bawat salita. Ngayon dito na po tayo sa isa pang katanungan natin.
Paano ba ang pamumuhay sa espiritu? Imposible ba ang pamumuhay sa espiritu para sa isang tao? Pero alam niyo po ba mga kababayan, na dapat ay nauunawaan muna natin kung paano mamuhay sa pananampalataya at pamumuhay ayon sa biyaya o kagandahang loob o grace bago natin mauunawaan ang pamumuhay ayon sa espiritu. Yan ang tatalakayin natin sa susunod. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat, hanggang sa muli.